Ito yung unang ride ko papuntang Baguio nang may chigi tayo. At I feel more secured dahil sa documented na yung mga galaw natin, ano. Nga lang, syempre, kung mag-edit ka, sasama mo yan. Andiyan na yung kadate ko, oh, nagkatrabaho pa din. Pag may tatapon sa alaala. Uy, picture ko yan. Parang si Simon lang. Sige mo. Ang pogi, no? Uy, ingatan mo to. Parang nagtitinda lang ng encyclopedia. Bakit sa encyclopedia, forma lang suot. Baon kami ng tubig para may namin kami sa kalsada. Kasi hindi ka pwede ngayon basta-basta bumili lang ng tubig kung saan-saan. Actually, advantage yan sa mga negosyante ng tubig, no? Let's go. Ganda, oh. Para kang may dashcam talaga. Sa totoo lang guys, hindi pa matukoy kung ano talaga ang problema at nangyayari sa Baguio. Kung ito ba ay sanhi ng maruming tubig o maruming preparation ng pagkain. Dahil sa hindi pa matukoy, wala, gusto ko lang din pumunta at malaman natin kung ano ba ang lagay. Pero syempre, doble ingat tayo sa mga akit ng Baguio dahil sa ganito ang sitwasyon ngayon. Karga lang kami dito ng 1K. Habang hindi pa dumadating yung in-order ko na top box niya tsaka side pannier niya, ito muna ang gagamitin ko. Bibili daw siya ng pang competition ni Saysay na pants kasi malamig doon sa Amerika kapag naglaro na siya ng world shoot, no? Matinding preparation talaga itong ating gagawin. Mabuti na lang guys, yung bata, si Saysay, ay na-training din namin na maging independent at very young age, and I'm very proud at isa yun sa nagawa namin. Kaya naman kahit na kami nagagawa rin namin yung trabaho namin dahil syempre marami rin kaming inaasikaso sa buhay, si Saysay naman hindi nagiging hadlang yung mga bagay na yon na suportahan siya kasi siya na mismo yung kumikilos para sa sarili niya, no? Yun ang maganda. You were always smarter. I was the one to tag along. I remember how we started to realize we're miles apart. Kaya nung ko sila, ano ba yung mga hilig nila? Yun muna ang ginawa ko. Tapos, napansin nyo ba yung mga hilig nila sobrang sinusuportahan ko? Kasi ang reason ko dyan, kapag nagagawa nila yung passion nila, mas lalo nilang mamahalin yung passion na yun. Tinanong ko, for example, si Max, sabi ni Max sa akin, Dad, I wanna be a YouTuber like you. I wanna be a vlogger, sabi ni Max. A gamer. So, ginawa ko sa kanya, bilan ko siya ng computer set. Medyo mahal, pero gamer. Set up ako siya ng pang streaming niya, no? So, yun ang gusto niya, gamer. Si Ken naman, ang gusto naman niya, maging isang manager daw. Meron bang ganun, no? Kasi nakikita naman niya sa mami niya. At si Simon naman, gusto niyang maging gunsmith. Tagabuo ng kahit ano. Basta, kung ano yung lumalaro sa isip niya. That's why si Simon, napapansin nyo, sobrang support din kami pagdating sa kanyang pagkapraning sa mga bagay na tape, electrical tape, kahit anong klaseng tape, praning yun. Kasi binubuo niya yun ng laruan niya. So yung mga tape na nagagawa niya, gagawa siya ng baril, ng laruang truck, ng espada, kung ano, kung martilyo, kung anong gusto niyang gawin doon. So because of tape, nagiging malawak ang kanyang imagination. Si Hermes naman, ang gusto naman niya ay management. Yun naman ang gusto ng bata. She's very passionate pagdating sa managing yung oras, academic, kasi matalino yung bata. Si Hermes, number 1 siya sa school nila eh. At si Sai naman, ang kanyang gusto, maging lawyer. Yun, base kay Sai yun. Gusto rin niya maging abogado pagka lumaki siya. But dati ang gusto niyan maging piloto. Pero syempre as time goes by, nagbabago. Ngayon, dahil naset ko na ngayon yung mga gusto nilang mangyari sa kanilang mga lifestyle, ang ginawa ko ngayon, dinivert ko siya into family business. Kasi sa isang korporasyon, kailangan at least 5 miyembro sa isang korporasyon. Ang ginawa ko, dahil naset ko na yung mga gusto nila, si Sai, ang gusto niya, maging lawyer. Sa isang company, napakahalaga na meron kang retained lawyer para alam mo yung mga batas, alam mo yung mga dapat mong gawin sa kumpanya mo. At si Hermes naman, since gusto niya ang management, ina-assign ko siya as soon to be CEO ng kumpanya ko or any companies itatayo namin. Ngayon si Simon naman, ang gusto naman niya dahil builder siya naman sa production management. At si Ken naman, dahil ang gusto niya is maging manager din kagaya ni Hermes, dahil mas nakatatanda si Hermes, magiging vice chair siya ng kumpanya. At si Max naman, dahil siya naman ay YouTuber, siya naman yung magiging marketing manager ng kumpanya. So ibig sabihin, yung 5 yon, pag nagsama-sama, isang malakas na puwersa na yon,
para patakbuhin ang isang koorporasyon o yung isang kumpanya. Kaya nga kumpanya dapat teamwork eh. So kanya-kanya rin ng kagustuhan, kanya-kanya rin ng kakayanan. Ngayon teamwork naman ngayon yan, magko-collaborate yan kung ano yung dapat gawin. So ang setting ko sa kanila, dahil naset ko na sila na ganon, ngayon yung mga dreams nila matutupad, pero hindi kami maghihiwa-hiwalay, if you know what I mean. Kumbaga ang mangyayari dyan, sama-sama pa rin kami eventually sa kumpanya namin. Dahil sa hindi kami magkakakompetensya, ang mangyayari, teamwork. O di kahit magsipag-asawa na yan, kahit may pamilya na yan, ang gusto ko, maging sama-sama kami bilang isang pamilya. In the near future, masipag naman tayo eh, makapagtayo tayo ng isang villa or isang subdivision para sa kanila. Tapos sama-sama kami dun. Diba? Ang sarap isip-isipin na ganon. Yun no, welcome to Benguet Province. Yung nangyayari ngayon sa Baguio, since hindi pa matukoy kung water contamination ba or sa food preparation, lahat naman ng ganyang outbreak pwedeng mangyari sa iba't ibang lugar. Ako naman, syempre gusto ko lang din malaman kung ano ba talaga nangyayari at kamusta na ang Baguio ngayon. A little bit worried ako eh do sa sitwasyon. Pero alam nyo guys, negosyo no, isa rin yan sa pwedeng maging chance ng iba na kumita pa ng mas malaki no. Pero ang buti na lang, magaling din ng city ordinance ng Baguio no, dahil kinontrol din nila yung pagtaas ng tubig na bilihin dyan sa city. Although yung iba ay nananamantala sa kanilang mga negosyo, pero yung iba naman ay okay naman. So water refilling station business no, napakaganda ngayon na magtayo ng maayos na water station sa Baguio no. Uy, napakaganda naman ang kalsada ng Baguio ngayon. Suabe, bagong gawa ang Cannon Road no. And speaking of water station business essentials, napakagandang panimula nito no. Pag magninegosyo ko na ng tubig sa Baguio, talagang kikita ka talaga. Baby, love me like you did last night. I wanna hold you till the morning comes. Oh baby, love me like you did. Love me like you did. Oh baby, kiss me till I see the light. Like you did last night. Like you did last night. Ang daming turista ngayon na umaakyat oh. Right guys, welcome po sa Baguio City. Ito ng Lion's Head oh. At ito po yung papuntang Camp John Hay. Napansin nyo guys, tingnan nyo yung mga road sign no. May mga pang bisikleta talaga sila rito, pataas at pababa. Sarap siguro mag-bike din dito no. Saka sigurado may tamang oras ng pag-bike dito. Kapag sumabay ka ng rush hour dito, medyo maraming sasakyan talaga. Alright, welcome po sa Camp John Hay. Oo nga, mas safe dito. Exclusive parking. Kumusta sir? Buti naman po. Kayo, kamusta kayo dito sa Baguio? Okay sir. Okay naman, kasya po. Tignan mo, ang winter natin. Maganda to mami oh. Di ba pinaplastic ko na? Andun na. Anong size yun? Large po. Large. Hindi naman pwedeng dalawang large. Medium Dapat yung kita mas yung... maliit kasi gagamitin ni Sai. Malaki yan kay Sai. Yan nagpa-pairing ma'am? Oo. Di ba US po? Oo. Ito na lang po pag-gamit. Ay grabe naman, sponsoran nyo pa. Wag na, okay lang kami. Sir, big time ka pa din. Guys, sa mga pupunta ng abroad, dahil pupunta kami ng US, kailangan natin to. Yan, tingnan nyo to, napakainit nito. Dapat mga black lang sa'yo, maganda sa'yo black. Kitang-kita, kaseksihan mo eh. Yan. Yan, mami. Liit nito masyado. Kasya mo yan. Pakaliit mo na oh. May size daw, mami. Kuya nga, di ba? Pinaghirapan po na yan. All black niya. Oo. Ay, oh, di ba? Naka-follow, mami. Naka-follow. Pwedeng makaligtaan yung ano niya. Bakit ikaw lang may pants, mami? Ako may pants din ako. Kay Sai lahat yan, hindi sa akin. Ay, sa ila to. Ikaw yung puputok. Grabe to no, ang mura. Yes, sir. Ako na magki-Christmas gift sa'yo, yan na lang. Wow. Thank you, Ninong. Ako na Thank you, Ninong. sa'yo, sir. Ganon ka solid ang mga assistant dito, nagki-Christmas gift.
Guys, nandito kami ngayon sa Baguio. Tumawag ako ng isang legit na taga rito talaga sa Baguio para kamustahin yung outbreak na nangyayari. So ito kasama natin si Wendat Lifestyle. Guys, so ayun guys, yung outbreak naman dito hindi ganun kalala sa mga locals. Medyo sanay kasi tayo sa tubig. Siguro yung iba, sa lamig siguro, yung sabi nila, kaya hindi naaayos yung tubig. Pero okay naman sa buong family ko, wala naman apektado. As of the moment bro, almost 3,000 na yung yung nagkaroon ng cases ng diarrhea. Anong masasabi mo doon bro? Siguro sa ako na lang, sa mga kainan nga talaga, iwasan na lang talaga yung pag-inom ng service water nila. Yun yung pinakakuan, mas magandang bottled water talaga. Kasi kami hindi rin eh. Kahit taga dito kami, alam mo yung lasa na iba eh. Parang ganun. Pagka taga dito alam mo yung lasa na kung galing sa gripo o sa... Siyempre, yung galing sa gripo nila, eh, sanay ka eh. Alam mo yung tubig eh. Alam mo yung tamang tubig. Yung lasa. Sanay na yung tiyan mo doon. Pero yung mga turista, siguro hindi sanay. ayun. Baka nandibago lang. Oo, mga ganun. Parang pag kami naman bumaba, di ba, yung poso, parang gano'n, hindi naman namin sanay kasi magkaibang poso sa ubbog. Kumbaga dito sa Baguio, ubbog kasi sa rin. lang kasi sila eh. Tama. Mountain water. From na, wala naman. So yung outbreak kasi pwede mangyari sa lahat yan, sa lahat ng lugar. So hindi lang dito sa Baguio. Kaya ako tinanong din sa local dito para at least kahit paano malaman naman natin anong situation ng isa sa local dito. Pero nagtanong-tanong din ako dito ay okay naman na daw yung kanilang sitwasyon at kanina sa store. Nagtanong din tayo na maganda naman daw, okay naman. Baka nga tama yung sinasabi mo bro na yung mga turista naninibago lang. Naninibago. Ayo, thank you bro. Yes sir. Thank you Kahit alas 9 ka pa pumuntahan. Grabe ka. Ay, tinasan yung gamit ko. Eh, syempre tinago ko. Ay! Syempre sinip ko. Thank you. Restaurant. O kaya no? Parang restaurant. Restaurant. Oo nga. Ang galing, no? Ito yung napamili namin. Ito nga problema natin, mami. Paano ito kakasya dito? Sige, ito ang technique. Lumalaki ito eh. Lumalaki siya. Pwede isang helmet sa loob. Hindi, ayoko nang may hawak ka. Gusto ko komportable ka eh. Ako may hawak. Gusto mo ikaw may hawak pa. Sa'yo na, souvenir. Sensya ka na. Chinchan na. Ting, ning, 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 ning. Karga natin yung mga gamit natin dyan. Kumasya naman. Ang galing, may sandalang ka na oh. Tapos may mga extra packet ka pa dito. Iiwanan kita ng basura. Pasensya ka na. O, mo yung chigi bro. Ang ganda oh. Naglo-loading pa siya eh. Actually pa, ayun oh. Yung quality niya 1080p tapos napakalinaw. Tapos din naman yung recording niya. Ayan, naka-record na siya once na binuksan mo yung motor. Tapos, ayan oh, kita mo linaw oh. Pwede mo rin pala siyang gawin parang... Pwede rin ganyan. Dashcam. Dashcam talaga siya. Tignan mo ang ganda. Nakita mo na ba? Linaw kahit gabi. Ganyan siya kalinaw. So, yung likod, ito yung likod. O, diba? May tire pressure na. Kompleto na yan. Ayan, tire pressure. May mga mode pa siya. Oh. Yung speed. Tire pressure, speed, yung video, CarLink, CarPlay, may CarPlay siya eh. Magkano yung setup? 28,000. As vlogger bro, kung voice over vlog, pasok na yan. Kasi may kuha ka doon, may kuha ka doon. Yes po ma'am. Sa baba, magkita tayo sa baba. Sir, ingat po. Thank you bro. Madilim pa yung ilaw ng GS ko. So next project natin, ayun na, magpapailaw na tayo dito. Pag dumating na yung mga accessories ng 1300, sabay-sabay ko nang ipapakabit pati ilaw. Pauwi na kami at malapit na kami sa aming bahay. May piece of advice bilang isang medyo nakakaunawa sa tubig. Bumili kayo ng tubig na purified drinking water. Yun po ang piliin ninyo. At enjoy nyo po pamasyal sa Baguio. Everywhere you go, mas maganda na palagi kayo magbaon ng sarili nyong tubig. At syempre, piliin nyo yung mga trusted na mga water refilling station na binibilhan ninyo din para safe ang inyong iniinom. Mag-ingat palagi at mahal po ang magkasakit, no? Medyo mahaba na rin yung vlog ko na to. Thank you very much for watching this video and spending your time with me, guys. Syempre, alam nyo na. Kailangan pa bang sabihin yan, di ba? Nakikita mo na. This is Kuya Alfred, ang inyong pambansang tubig. Again, nagsasabing, be blessed and be a blessing to everyone. Splash!